post patungkol dito sa tayong dalawang girl magkakana. May nagaganap na juntotang inamoy-amoy sa mga opisina ng gobyerno. Particularly, nabasa ko to kay Joey de Vive, na doon daw sa housing kineme ito no? Yung Department of anong ginamit na term ni Joey, nalimutan ko na. Anyway, so nakita ko yung several posts ng mga DDS. Kung makaka-copyright ako talaga sa kantang yun talaga, no? Maisingit lang eh. So I've seen several posts patungkol dito sa juntotang nagaganap, and I think this is in violation of hindi lang marami po, no? Pero siguro isa dito ay yung 6713, our Republic Act 6713, at dapat familiar kayo dyan, malimit namang nababanggit yan, ano? Kasi patungkol yan sa mga government officials and employees. So that's the Code of Conduct and Ethical Standards ng mga government officials and employees. Pag ako po ay nagturo, lalo na kung mapapapunta ako in public school, ay kailangan kong mag-adhere dyan sa RA 6713. Kasi kaya rin po hindi ako nagtuturo, maba-violate ko yon, no? Hindi na ako pwedeng magbunganga, magmura, ganito. Kahalayan, kabalahura ang mga pananalita, and pagbabati ko sa gobyerno, dapat puro positive scripting kami. Kami po ang second parents ng mga bata, being a teacher. Hindi po pwede kaming puro nega, and 'di ba, minsan kasi mapapamura ka na sa mga napag-uusapan natin dito sa Philippine politics. Kaya hindi rin ako naiengganyo magturo bukod sa maliit ang sweldo. Tsaka mapipigilan po yung pananalita ko, no? Mapapapreno tayo ng malala dahil nga po kami mga teachers, dapat ang mga lumalabas sa bibig namin dapat hangga't maaari ay positive lang, and kasi alam niyo naman ng mga bata, lalo mga estudyante, mga learners, ehemplo ang mga teachers, at kami yung, 'di ba, mahuhubog sa kanila, at kung kami ay puro kabalahuraan din ang sasabihin at pagmumura, lalabag kami sa 6713 na yan na batas. Pero yan ay pananalita lang. What about the act of it, na ito ng tusok-tusok ng malala? Kung bakit may nahuli raw po na nagtutusukan sa naku po, Ginoo ko. Panahon ba to ni Kuting na meron, I think panahon na ni Kuting. Basta panahon ng pandemic, may nahuli na nagtutusok-tusok dyan sa Cavite, right? Saan yun sa Cavite yun? Was it in Imus? May isang barangay hall na naka-turn on pa rin pala yung kanila. Kasi di ba pandemic, uso nga po yung Zoom, video conference, ganyan, video call, ano ba yan? Wala na yatang Skype, no? Basta gano'n, yung videos, like video conference, meeting ng barangay na hindi makapunta yung iba dahil nga po sa quarantine, ay naka-video conference. Yung kapitan ng isang barangay sa somewhere in Cavite, sa isang bayan sa Cavite, ay nakalimutan nila na i-turn off yung kanilang webcam sa barangay hall. Kasi ginagamit nga nila yun sa sa pagmi-meeting ng mga kagawad at kung sino pang nakakausap ng kapitan. Huling-huli sa camera po, sa webcam ng barangay hall, na nagjujuntutan yung kapitan at yung kanyang empleyada. Maybe clerk niya, kung ano man tawag diyan, no. Basta kung hindi yata kagawad, parang treasurer. Naalala nyo? Kapitan na sekretary, sabi ni Ate Ruby Valle. Sekretary niya, nagtutusok-tusok. So, hindi ko alam kung panahon na to ni Kuting or latter part ng panahon ni Tatay Digong, basta pandemic yun, nahuling-huli na pabalita. Ito naman po nangyari sa isang ahensya na kung saan inappoint ni Kuting dito ang isang kilalang taong apakayaman. Ang hirap kasi apakayayaman kasi ngayon ng mga appointees, mga billionaires, mga pamilya ng mga kilalang tao. Ang kanyang kanyang apelyido ay katunog-tunog ng asukar. At sana naman hindi siya yung nahuli na nakikipagjuntotan, mga atat kuya. Diyos ko po, anong kabalahuraan ite. I've seen several posts patungkol dito, at bakit nila to ginagawa? I mean, well, siguro apakaganda talaga ng ng empleyada, ng tao nila. And they're exercising their power, power abuse, power trip and whatnot. Pero nahuli po na nagjujuntotan, at ang positioning ay nakakaloka. Yung babae daw ay nakahawak sa dingding, nakatayo, no, nakababa yung
undergarments, so malamang yung panty at saka yung pantalon o kaya palda. So is yung lalaki nasa likod ni babae. So nakatalikod si girl, nakaganon sa dingding, si lalaki nasa likod at bumubonggang-bongga na. Oh, at binanggit ni Sas kung anong department ito mga, my God, kuting, ano to. So syempre hindi to ibabalita ng mainstream. Right? Hindi to, I don't know, nabalita ba sa Katol, sa GMA, sa News 5? Pero syempre kung kinasas mo maririnig, alam niyo naman no, legit naman na source ng info si Sas, at hindi lang si Sas ang may sabi nito ha. Binura nga pala ni Sas yung yung screenshot nung testimony nung nakahuli. Pero na-save yata sa phone ko, papakita ko sa inyo mamaya. Ito yung post ni Sas. Nakakaloka ang Juntutan Singh sa opisina ng Department of Human Settlement. Ito yung departamentong nangangako ng 1,000,000 pabahay taon-taon. Asaan na? 2 years na, so dapat 2 million housing projects na. Tama ba mga tet kuya? Wala tayong nababalitaan. Bakit hindi kami nakaka-avail niyan? Katulad kong nangungupahan, ba't hindi ako mag-a-avail niyan, mahirap na. Pero kung matatapos ni Kuting ang kanyang term, so magkakaroon ng 6 million pabahay sa mga mahihirap nating kababayan. 6 million, i-multiply mo halimbawa sa 4 family members, so mga 24 million katao ang makaka-avail nito. Right? Kasi kung ang isang pamilya, yung average, may nanay, may tatay, may 2 anak, 4 na tao sa isang pamilya. Ang isang pabahay, kasya sa isang pamilya, tama? O, kung 6 million housing ang mapapagawa ni Kuting within his term, makakapagpabahay siya ng 24 million katao. Marami-rami na rin yan. O, pero wala tayong nababalitaan. Right? Tapos ang nababalitaan natin, juntutan, tusok-tusok. Ngayon, hindi lang si Sas ang nag-post yan, mga kuya. Even si Mark Lopez nag-post. What the fuck? Sabi ni Mark Lopez. Is 6 scandal at the Department, yan buong buo. Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD. DHSUD, ang hirap. Diyos ko po. Ginagawa pa nilang alphabet soup. Ginagawa pa nilang complicated yung Dapat lang, Department of Housing, DOH nga lang, no? Parang Department of Health. Kaya siguro dinamihan yung letra. Diyos ko po, good luck kung ma-memorize ng ordinaryong Pilipino. O ayan, may tusok-tusok na naganap sa opisina ng Department of Housing or Human Settlement. May isa pa ang nag-post. So dapat daw yung DHSUD or DHSUD ay tawagin na lang na Department of Human Excrement. Yung excrement kasi sa pagkakalam ko mga kuya, ano yan shoe, kasi tabi sa kumakain. Tama ba? Ang excrement ay shoe. So kasi yung girl na yan sa picture, nakatalikod, yung lalaki nasa likod, baka napagkamalan na ang tinutusok ay ang nilalabasan ng yung kabilang butas. Yung back door. Siyempre may front door, may back door, di ba? So baka iniisip nila yung back door, hindi naman siguro, baka naman grabe naman si girl, ang wild naman. Pati yung back door pinapatusok niya. Well, I mean, opisina ng gobyerno? Really? May isa pang nag-post di pa tapos. Hindi na makapag-motel mga ate at kuya? Anong sabi dito? May inuman. Well, laklakera yung butod Uy, si butod raw nagagalit pag tinatawag siyang butod. Tapos, mas nagagalit daw siya pag tinatawag siyang si Tanas. Yung pangalan niya, dugtungan mo ng Tanas.
Di ba laging ganun yung tawag ni Miss Marlica sa kanya? And naiimbyer na daw lalo si Butod kapag tinatawag siyang si Insay Mother. Di ba yung ano, yung si Direk Daryl, yung kanyang Vincentiments na grupo, nagagawa ng mga katatawa ng video. Tapos yung gumagaya kay Ma'am Shikels ay ang tawag doon ay si Ensay Mother, si Patricia Ismael. Pakita ko sa inyo mamaya. Pero yan nga po, may inuman, may tusok-tusok dog style. Kasi nasa likod. Oo. May singhutan. Ano kaya ang sinisinghot? Hindi naman siguro Vicks or cutting ko, right? Or pusok ng katol or what? May Jombagan, may Voodoo Fridays, may Witchcraft Tuesdays. O grabe na raw talaga ang administrasyong pusa at Jabba the Hutt, mga tat kuya. Kung ano-anong pinagagagawa. Ay walang hiya. Tama pa ba ito? Kailan tayo aayaw? Maya't maya may nananalo sa tayaan ng numero. Right? So siguro ang mga ipambabayad nila sa kanilang mga bang-bang na tao, may mga bang-bang like yung binabanggit ni Miss Marlica na mekos-mekos mo na yan, insan. Mekos-mekos mo na yan. Indiano yun right? So mga ibabayad nila sa kanilang mga, alam niyo na, goons, ay baka galing sa tayaan ng numero. Pera pa rin ng taong bayan. Lintek na. Taya pa kayo ng taya dyan, kinakaltasan na nga kayo ng buwis. Na double taxation kayo, huwag na kayong tumaya dyan sa tayaan ng numero. Sabihin nyo sa mga kilala nyo, huwag nang tumaya dyan. Ang mga binibili natin may dagdag na buwis. Ang kinikita natin may kaltas na buwis. Tapos tataya pa kayo, tapos mapupunta pa sa mga animal? Sa tingin nyo yung nananalo dyan sa tayaan ng numero, legit? O, di ba? Ay, walang hiya. Hindi ba nila imposible hindi nila afford mag-motel? Or magkita somewhere sa pribadong lugar? Grabe naman ang trip ng mga ito. Alam nyo, kung opisina ng gobyerno, nga pala, na-save ko yung binura ni Sas Maybe we can go to Sas's Facebook and let's see kung talagang binura niya. Kasi hindi ko na makita yung screenshot mga kuya. Hold on. Pero na-save ko yata sa phone ko. Listo ako Hindi ko lang alam kung bakit binura ni Sas. Yung deposition pala yun, yung parang sworn statement. Yung deposition, yung screenshot. Baka naman si Joie de Vive ang nag-post, hindi si Sas. Pero hindi ko na talaga makita yung post ni Sas. Maybe she deleted it. Baka kay Joie de Vive. Baka nasa kanya nga. Dali, hanapin ko ha. Kasi hindi ko na makita kay Sas Parang si Sas yung nag-post nun Okay, kay Joey. Live ba si Joey? Akit ako dyan mamaya, Joey. Teka, anong topic ni na Joey? Ang init ng Summer House. Ayun ang code name ni Joey, Summer House. Kung kaya pa ng antok ko, akit ako sa live nila. Ito rin yung topic ni na Joey at saka ni Sas ngayon. Yung Summer House, yun yung housing, right? Summer House daw ng Disney Palace. Wala akong nakitang Summer House sa Disney Palace. Was it Joey who posted it? Maybe it was Sas, pero she deleted it. Oh, okay. It's Sas. Okay. Hold on. Na-save ko sa phone ko. Yung deposition. Parang sworn statement. Dali Hindi to babalita ng media. Huwag na tayong umasa. Ay, na-save ko. Ayan. Too bad. I can show it. I can actually show it here. Hold on. I'll send it to my messenger. Okay. Messenger. Hold on a sec, mga Mawinyans. I-send ko lang sa aking messenger yarn. Done. Okay. Pero nandito yan sa phone ko. Okay. Ayan. Binura to ni Sas. Feeling ko si Sas yung nag-share nito Okay.
Ito, mabuti na save ko kaagad kanina. Listo ang inyong Principesa. Maybe I'll rotate my phone so it's gonna be much clearer sa ating Princess Maui 2. Ayun! Ah, ang sabi, ano pa ang sumunod na pangyayari? Yun yata yung tanong sa nagbibigay ng testimony. Agad kong hinanap sina T at R sa mga opisina ni ASEC, Assistant Secretary ng Summer House. Department of Summer House. Project Management Office. Hinanap daw niya yung si T at saka si R sa opisina ni ASEC, pati sa Project Management Office, pati sa OSEC boardroom, ngunit hindi ko sila nakita hanggang sa pagpunta ko at pagpasok sa opisina ni USEC or Undersecretary. All starts with the letter A. Ay nakita ko si T. T and then followed by letter H, mga ate at kuya. Yung R, ang dulo ay letter T. Hula-hula tayo dito. Baka yung TH ay Teresa. Well, nanguhula lang naman Akems. Tinakpan eh. Baka Teresa yung Teresa kung hindi man hindi Telma. Feeling ko Teresa. Teresa yung, Diyos ko po, Teresa. Yung lalaki, letter T ang dulo, yung simula ay R. Ano kaya pangalan ng lalaki ang R at saka T? Rabbit. Rabbit. Ano pangalan ng lalaki na R at saka T? Right? Basta yun ang pangalan. Sige. Nakita ko si T na nakaharap sa pader. Sabi ko na babae yung T eh. So malamang Teresa, no? Or Teresa. Na nakaharap sa pader habang si R at T naman ay nasa likuran nito at nakababa ang kanilang pang-ibabang suot. Pagkatapos na naputol na, kinrap ni Sas yung pekcha. May hinanap siyang babae at hindi niya nakita kung saan-saan ang parte ng building ng pabahay summer house. And then nakita niya sa opisina ni Yusek. Letter A ang simula. So, Yusek Art siguro ito. May art ba? Parang gusto kong kalkalin ang ang DHSUD. Baka may art. Feeling ko art talaga ito, art. Maiksi eh. Yusek, letter A ang simula. Tapos maiksi lang yung pangalan na tinakpan. So, baka art. May Yusek ba na art sa DHSUD? Pakihanap. Ayokong kalkalin. Okay. Inang Ginoo ko, ano pinagagawa? Bakit dyan pa sa opisina? Grabing kahayukan. Hindi kaya itong mga taong ito na involved sa jugjugan ay meron talaga silang bucket list na kailangan maranasan natin ang tusok-tusok sa opisinang pinagtatrabahuhan natin. Baka nasa bucket list nila. Kasi kung ito ay practice nyo, like everyday nyo nang ginagawa, naghahanap kayo ng thrill. Right? Kung malimit nyo nang gawin sa loob ng kwarto, hindi na kayo nakakahanap ng thrill sa apat na sulok ng kwarto nyo. You might go adventurous and do it on the beach, right? Or maybe in any public places, bakanteng lote. Ano kasi yun parang some people find it exhilarating, thrilling kapag may ganun nga. May bonggang excitement kapag yung parang almost mako-caught in the act ka or yung lugar ay hindi tamang lugar para doon. May mga tao na ginaganahan sa ganyan. Yun ay kung malimit nilang gawin. Ngayon, nasa tama pa bang pag-iisip? Ano bang tawag sa mga yan? Nympho, di ba? Nympho?
Nympho ba? Right? Manyakol. Kung hindi sila nympho, malamang gumagamit sila ng bebe powder. Mga bangagers din. Right? Agree ba kayo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.